Galing. Napakaraming magagandang balita galing sa NHA. Pakiulit na ulit tinatanong ng ibang tao, ang anibersaryo ng National Housing Authority ay July? Sa July 31. Sa July 31, 2025, ang National Housing Authority po ay 50 years na po. Wow. Dito na po mag-expire ang una naming charter. And nagpapasalamat po tayo sa ating Kongreso at Senado sa pagpasa po nila ng aming charter extension. Sino daw ang nag-author ng charter extension sa Congress and Senado? Sa Congress po, nagpapasalamat po tayo kay former Congressman and now Secretary Kiko Benitez of TESDA for authoring, and Congresswoman Rida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. And sa Senado po, nagpapasalamat po tayo sa buong suporta po ng ating Senadora Amy Marcos. Silang gumawa nito. Galing ha. So, may nagtanong din dito, General Manager Joe Bentay, ilan ang mga beneficiaries ang pwedeng makinabang dito sa mga magagandang balita na sinabi ninyo? Mga ilan mga beneficiaries estimated? Of course, gusto po namin i-cater as much as possible kung ilan po ang mabenta. Gusto nga po namin doon sa bigas, if possible po, may ma-sold out po namin everyday yan and maubos po yung initial allocation na ibinigay po sa amin ng Department of Agriculture. Kailan daw ang launching nito? Yung kadiwa at saka yung 33 pesos na bigas? Yung kadiwa po, this month din po yan. Kasama na rin po ang 33 pesos na bigas. May launching ceremony kayo? Wala po. Ongoing na po ang procurement. Hopefully po by this week or next week, ma-deliver na po sa aming mga housing sites yung mga bigas para matulungan po namin ang aming mga beneficiaryo. In terms of the question mo, Wilson, if ilan po ang maikinabang, ang NHA po, meron na pong 1.2 million plus na housing beneficiaries. Wow! In 50 years that you have been in existence, 1.2 million beneficiaries na. Yes. So, ibababa po namin sa mga housing sites po yan, kung ilan po maikinabang, as much as possible po, matulungan po natin mas marami po. Maganda to. Ano to? Nationwide, karamihan ba to? Itong 1.2 million, mostly Metro Manila, Visayas, saan siya? Nationwide po to, pero because ang National Housing Authority po, nationwide po, Pilipinas po yan. But majority of our projects are in Region 3 and Region 4. Region 3 and Region 4, mostly, no? Kung may tanong kayo, magkano kayo? May nagta-text dito, mga tao na may nanonood din sa mga media sa atin na naka-Facebook Live saka naka-Zoom. Yes, may may tanong dito. Lakas lang po ng boses. Lakasan lang ng boses. JN, good morning. Gini Lagros, Filipino Partner. Pilipinas tayo ngayon. You mentioned earlier that there is a 1.2 million housing beneficiaries na po. Ang ating nabigyan ng pabahay. Ito po, kailan po ito? For this year? And ilan po ba yung housing target nyo for this year? Ito pong 1.2 million, this is for the whole existence po of NHA in the last 50 years. With regards to housing target, ang NHA po, ang mandato po namin ay magbigay po ng pabahay sa poorest of the poor. The lowest 30% of the family of our population sa poverty rate. So doon po kami naka-target in informal sector families. There's around 500,000 of those na informal sector families. So doon po yun po yung pinaka-target namin. Hopefully po by the end of the admin mabawasan or mawala na po yung 500,000 informal settler families. Pero with regards to target on an annual basis, nagdedepende po yan kasi sa aming iba't ibang programa. Hindi po ako makakapagbigay ng specific. Depende po yan sa programa po ng ating gobyerno when it comes to cleaning the danger areas, infrastructure projects,
and dun po sa calamity. Next question is, yung po bang nakukuha nilang pabahay, pwede po bang paupahan o ibenta pag ayaw na namin, nasa amin na yung title? Pwede po bang gano'n? Yung mga beneficiaries, pwede ba nila ibenta yung bahay na yung question niyo po, ma'am, hindi po pwedeng iparenta yung bahay or ibenta pag hindi pa po tapos mabayaran. Hindi pa silang may-ari. Kung natapos na po ang 20 years, 30 years, kakahulog niyo po, and magkaroon na po ng titulo ang bahay, pwede na po ito ibenta. Pwede pong iparent. Hindi po pwede. We're very strict on that po. Once we see na hindi na po yung beneficiaryo yung nakatira doon sa bahay, ina-cancel po namin yan at ibinibigay po sa mas qualified and nangangailangan po nating kababayan. Pero may mga ilang bahay ngayon, sir, na project na NHC po na iba po may nakarita. Na-monitor ba yan? Minomonitor po namin yan. Alam ko po, marami po tayong kababayan kahit sa marketplace po, makikita natin na marami po nagbebenta. And sinasabi ko nga po, huwag niyo pong bilhin yan, sayang po pera niyo. Kasi once binili niyo po yan, and ma-cancel kayo, ma-remove kayo from the house, wala pong babalik sa inyo, sayang po yung binayad niyo. Mag-apply na lang po kayo directly sa NHA. May last question. May follow-up. After 50 years ng NHA, meron po ba kayong gustong itulak ng mga bagong mga programa? Dream project. In the next 50 years. Under your administration? Hindi naman po bago, but itutuloy lang po natin kung anong existing projects po natin sa NHA. Marami pa pong existing and current projects ng NHA na kailangan pong tapusin. Sir, sorry. May clarification na. Itong 500,000 informal settlers families, nationwide na po ito? Yes, this is nationwide. Nationwide. Out of 500,000, ilan yung nabigyan ng pabahay? 30%? Hindi, this is a running number po eh. So, nandyan pa rin po yung 500,000 na yan ang target. Ano ba yung hamon? Bakit hindi nag-press na bumababa yung biglang ng mga informal settlers? Katulad po sa amin sa housing sites, pag binigyan nyo po ng bahay yung mga housing beneficiaries natin, nagkakaroon po ng extended family. Kumbaga nanganganak po yung binigyan natin, yung isang pamilya na may isang bahay, nagkakaroon po ng 2 bahay, 3 bahay. So yun po ang reason ba't dumadami. So gusto lang po natin na hopefully pag nabigay po natin ang pabahay, may ibang families naman po, may mga success stories naman po tayo, na hindi naman po bumabalik, being ISF, gumaganda naman po ang kanilang kabuhayan, and nawawala na po sila dun sa poverty rate or sa low income level, umaakit na po. Anong sabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa itong 3 balita ninyo, 3 good news? Natuwa ba siya or nasabi niyo ba ninyo sa kanya or anong reaction ng gobyerno ninyo tungkol sa 3 good news? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman, whenever I talk to him, ang gusto naman talaga niya mapaganda ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya nga po ginagawa natin to, parang whole of government approach na po to. Coordinated with others. We've coordinated with Department of Agriculture. Tapos meron din po kami caravan wherein we coordinate with all government agencies para magbigay ng tulong. Kasi po gusto po natin ibaba ang programa ng gobyerno sa aming mga beneficiaryo. Specifically po, alam naman po natin aming mga beneficiaryo, sila po talaga ang nangingailangan. Sila po ay nasa Class D, sila po ang talagang qualified na dapat bigyan ng tulong ng aming gobyerno. Question daw po sa... Yes. Yes. Sir, na-mention niyo po yung People's Caravan. Ano po yung mga aktibidad na ginagawa niyo? Marami po tayong activity sa People's Caravan. Dinadala po natin ang serbisyo, iba-ibang ahensya po ng gobyerno nandun. So, katulad po ng mga LTO, lisensya, passport, instead na mamamasahe po na pupunta, binabagod po natin sa site.
So yun po yung pagbaba ng ating gobyerno para sa ating site. But in terms of yung success kung ilang housing caravan na po tayo meron, kung pwede iano po natin kay AGM Alvin Feliciano. Siya po ang nakamonitor dyan. Thank you. More or less, nakaka-18 housing caravan na tayo nationwide. So, ang napaglingkuran natin, ang kada housing caravan is almost 2,000 to 3,000 beneficiaries yung atin na paglingkuran. Nandun ang TESDA, para sa scholarship, DSWD, DICT, PCSO, may medical mission, may job fair. Bakit po? Alam naman natin, medyo malayo ang mga resettlement sites. So, inilapit po natin ito sa tao para hindi na sila mamamasahe. So, lahat ng programa ng different agencies, binaba namin ito direkta sa mga resettlement sites. Saan yung mga susunod yung housing caravan to sa yung announced schedule? May schedule ba kayong parating na caravan? Saan lugar? Actually, meron kaming soon next week sa Zamboanga City. Meron kaming housing caravan. At nationwide po ito. Nakatutok po kami sa lahat ng sites. Kung nung araw, hindi po nyo napapakinggan ng NHA sa mga caravan. But this time, because of our initiative and the initiative of our GM Jabentay, binaba po namin talaga ang serbisyo ng gobyerno sa tao. So, makikita nyo po yung murang bigas. First time po nangyari na ang NHA po, ang National Agency, nakipag-usap sa DA through GM Jabentay para po makapagbenta. Alam niyo po, pag ina-announce namin po sa mga sites, nagpapalakpakan po ang tao eh. Bakit? Una, yung 25 kilos, 1,700, 1,650. Pero yung amin pong ibebenta through GMTI and DA, yung 50 kilos, 1,650 lang po ang halaga. At maganda po yung bigas, hindi pangit ang bigas. Actually, ang halaga po ng bigas ay 50 pesos. Pero because of the subsidy ng government, kaya napakaganda po ng bigas na ibebenta ng NHC. Sir, yung allocation ba, kayo na mismo tumagawa sa LPA? Kayo ba? Direkta na po. Opo. Ano sir, local for Wow. Local po to. Local rice. Next question. Ay, itanong din ha. Sir, 2 questions. Kasi in the previous months, si PBB ang kinukundo niya yung utang ng mga farmers. Was there a special instruction coming from the President? And with regard to the condonation, do we have a ballpoint? How much are we looking at? Magkano daw estimate? Yes, of course, sinasabi ko, a whole of government approach. Gusto po namin na tulungan natin kababayan. In the part of the National Housing Authority, ang makukondol lang po interest and penalty. So, yung principal, babayaran po nila. Pero karamihan po, kaya po nasabi ko, specifically po yung mga sinasabi namin legacy projects in San Jose del Monte, for example. That's for almost 30-40 years. Mas malaki na po talaga ang interest at penalty kumpara dun sa principal. Wow. 30-40 years na hindi nakakabayad. Iba dyan. Wow. May figure tayo, sir. But estimate lang. May estimated figure. Ang makukondon po naming value, in total po is around 3.7 billion. Wow. Galing yan. Mga interest ito at saka mga penalties to the 30-40 years. Wow. Dapat pala marami kayo mag-anniversary. Dapat marami mag-anniversary ng NHA. Yes, but being a GOCC po, yes. Hindi po kami kasi kumukuha ng budget para sa MOE and maintenance, para sa pambayad ng aming mga staff. So, kailangan po talaga namin maningil. But for this time po, we made a bold move po para at least matulungan ating mga kababayan. And gusto ko po kasi under my term, hindi lang po magkaroon ng bahay ating mga kababayan, specifically yung mga NHA beneficiaries. But gusto ko po makuha po nila yung titulo. Gusto ko po ma-release po namin ng titulo ng ating mga NHA beneficiaries. Kasi ako po naniniwala po ako na ito po ay maipamamana po nila sa susunod na generation. Next Galing, question. Ay, may question. Galing po sa live viewer,
Tanong lang daw po, isang OFW na nag-apply po ng pabahay, kung tuloy daw po ba yung pabahay ng OFW at kung tuloy po, kasi nakapasa na po ng complete papers, paano raw po mag-follow up? OFW applicant for pabahay. Ang NHA po, inuulit ko po, ang focus po namin and priority po are the low-income families. Kaya po may mga program din po tayo sa OFW is I think mas appropriate po sa 4PH program of the Department of Human Settlements. Ibang department yan. Wow. Sir, last question. Yes. Kami po kasi mga vloggers, asok din po ba, pwede din po ba kami mag-apply ng pabahay ng gobyerno? Kasi hindi naman po kami mga I would think ang Pag-ibig members po kasi mostly sa 4PH program po ng Department of Human Settlements. The NHA po caters to the low income, yung mga informal sectors of the society. Yung poorness of the poor talaga sobra. May ibang government housing program kasi Pag-ibig. Yes, may Pag-ibig, may iba-ibang agency po ng housing ang ating gobyerno katulad po ng SHAPC. Question po kay Sir. Yes. Sir, follow ko lang yung mga previous housing ng previous administration sa may barangay ng Balubaran. Nakatingin ka lang sa ngayon. Paano po natin Balubaran. San City o probinsya yan? Marikina daw. Barangay Baluban. Titingnan Baka pwede nyo ibigay yung details po namin yan. Pero parang wala po kami project sa Marikina. Baka hindi siya National Housing Authority. Disod po ata yun. Diba yun? Hindi siya National Housing. Disod. May ibang agency ang gobyerno. Next question kay Ma'am. Yes. Is Katikos. Sir, hopeful po ba tayo na bago po mag-expire yung charter ng National Housing Authority, magkakaroon kayo ng panibago? At kung sakali, ano ang magiging epekto sa operasyon ng NHA kung hindi ma-renew ang charter sa oras? Maririnig na po dahil aprobado na po yan and I think nasa Office of the President na po yan for signing na lang po ng ating Pangulo. Kailan ang target signing? Titingnan ko pa po, hindi ko po malaman yung schedule. Pero 100% sure na po yan. Walang problema sa bill, hindi kayo nagko-complain. Masaya ba kayo sa bill? Yes, masaya po kami. In fact po, nagpapasalamat po tayo sa ating Senado, particularly po kay Senadora Amy Marcos na pinaglaban po niya ang NHA Charter. Ano katagal niya? And to our minority leader, Senator Coco Pimentel. Dahil po, pinaglaban po nila and nag-infuse po sila ng 10 billion pesos capital for our 2026 budget as part of the new National Housing Authority. Sir, additional question lang po. Yes. Tungkol po sa audit ng COA 2015 to 2022, ano ang naging initial findings ng COA sa audit ng National Housing Program? Anong unang panahon? COA yun. Hindi ako masasagot. Pero definitely alam nila yun. Titignan po namin yan. Kasi admittedly po, marami pong COA findings po ang COA. Magiging happy kayo o hindi sa COA findings? Of course, we will try to comply po with all our COA regulations. Sir, may declaration po ako. Kanina po, sinabi nyo na of the 220 beneficiaries delinquent, kailan po mag-start yung formality na Donation. Kailan daw mag-uumpisa? May 1 po. May 1 until October 31. So yun lang po yung sabihin natin time frame sa kanila. Yes po. Naayusin nila. Ina-announce po namin to ng mas maaga dahil gusto po namin malaman na kaagad kasi one of the challenges po ng condonation program is information dissemination.
Kaya po tayo nandito, hopefully matulungan niyo po aming maipaalam po sa aming mga beneficiaryo na meron pong ganitong programa. Magandang balita. Paano po yun? Hindi pa rin nila kinaya hanggang October 31. Are you giving them hanggang Christmas? Good question. Hanggang Christmas. Kung hindi nila mahabol daw yung deadline, just in case. Kasi, di ba? Right now po, firm po ako dyan. Dahil gusto ko po kasi alam ko naman po, pag namumubang deadline, mas lumiliit po ang tsansa na makapag-avail po ating mga kababayan. So, I think 6 months right now is enough. And before naman po namin ginawa to, sa past 3 years po talaga na pag-iikot, ito po talaga ang hinanahin ng ating mga kababayan. Nag-iikot kayo. Pag nakita nyo naman po yung ating mga kababayan na atira sa resettlement sites, yung iba may motor, may earphone, may... I think, sinasabi po nila pag wala lang po yung penalty, mababayaran po nila yun. Dahil ang aming mga bahay is only around 500 to 600,000 per unit. Per unit. Ang monthly po niyan is ngayon po 800 na po. Pero yung mga 220,000 na po yan, karamihan po niyan I think would be around 500 or 600 pesos a month. So I think kayang-kaya naman nila. 600,000 po, gaano po malaki yung square meters ng bahay? That's 40 square meters po na lote and 27 square meters na bahay. Tapos meron pa po silang open space sa likod for extension or for dirty kitchen. Ganda. Karamihan sa housing ngayon, puro condo type. Ano po ang magiging resulta po nun? At saka po sir, hindi ata project nila yan. Sa bagong silang sir, karamihan ng housing doon galing sa NHA. Tama po. Ibinebenta po sa mga commercial establishment. Marami na po nangyayari doon ngayon. Sa bagong silang po. Yes, tama po. Yung sa first question nyo po, admittedly because of the scarcity of land, sa NCR po and other PCPs, ang mga housing projects na po natin are low-rise buildings. Ilang floor? Mga 5-story na po yan. Dahil hindi na po namin kaya mag-low houses dahil kulang na po ang lupa. Tapos dun sa second question na naman po, yung mga housing sites po kasi namin, meron talagang inaalap na commercial areas. Pero po yung kung ibinigay sa kanila, na-ibebenta po din sa establishment. Titingnan po namin yan. Pag hindi po sila bayad, kawawa naman po yung bumili. Pero yun nga po sinasabi ko, pag may titulo po, inabayaran na nila. Like po sa Quezon City, alam din po sa Quezon City are former NHA beneficiaries na ngayon po makikita po natin talagang commercial land. Kaya po sinasabi ko po sa ating mga kababayan, grab nyo na po yung opportunity, bayaran nyo na po yung bahay nyo, titulo, and one day, malay mo, di ba? Maibenta nyo, di ba? Para hindi mawala yung titulo. Sir, yearly po, ilan po, for example, this 2025, ilan po housing units yung target natin? For this year po, we're targeting around 100,000. 100,000. Kaya ba yan, sir, sa budget niya ng 2 billion pesos? It's a challenge po, kaya we're trying to get budget from other sources. Pwede. We have mga PPP with our private developers, and also we have budgets from other sources like from NDRMC for our calamity victims, and also from DOTR for those right-of-way projects po para sa ating mga pamilyang naapektuhan po ng road right-of-way and other infrastructure projects. So yung 2 billion, sir, na budget ninyo, possible ba na sa 2,000 housing units lang yung magawa natin? Yes po, but that is from the GAA po, which is the government subsidy. Hindi lang po yan ang source sa budget ng National Housing Authority. We have other sources po from our corporate operating budget,
Yung mga nagbabayad po sa amin, kaya nga po meron tayong condonation program, yung mga nagbabayad po namin, binabalik po namin, pinanggagawa pa rin po namin ng pabahay. Sir, so masasabi ba natin, sir, na this year, 2025, medyo hindi natin mamimit talaga yung 100,000 na target natin? If ganun lang yung budget? I'm trying to meet, total, wala pa naman tayong end of the year. So, as of now, yun pa rin po ang target ko. And I think doable naman yung target ko. Sir, may mga sinasabi may bantado ng mga earthquake or whatever. Ito po bang mga pabahay na tinatayo natin? 5-story. Kaya po ba na labanan yung mga calamities like earthquake, ganun po? Yes. Ang mga bahay naman po natin, and of course our engineers, we adhere to our National Building Code. And our National Building Code naman can adhere until 7.5 magnitude ng earthquake. Thank you. Wait lang, si Sir po, nawala. Sir, meron po bang gagawin pag-iba ang NHA after po ng 50 years of existing ng pabahay? Kagaya po ng mga building ng malaki hanggang 50 years na. Hindi, ang pag-iba po ng building hindi po na naayon sa years ng taon or per taon. Hindi po siya based doon. Yung mga building po tayo na kahit 60 years, 70 years, nandyan pa. May mga building naman po na 30 years pa lang kinokondemn na. So case-to-case basis po, kailangan po natin. And ang magde-decide po kung i-condemn ang building will be the city official. City building official. Yeah. Once condemned, like in private buildings po, they would need to either retrofit or i-repair para maging sabihing good engineering pa rin yung building. May tanong dito, taga-Business Mirror, nasa Facebook Live, Mr. Rizal Raul S. Reyes. Tinanong yata ito siguro kanina, baka na-miss niya. How much will it cost the government on the condonation of the penalties and the late interest? Sabi ni Rizal Raul Reyes, Business Mirror newspaper. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, almost 3.7 billion po ang inokontrol nating penalties and interest from our books of account. Thank you. Inagagdag ko lang po, hindi po ito ang unang condonation program ng National Housing Authority. In fact, this is the 7th condonation program. Pero first time under your administration. Yeah, this is the 7th and the first under the PBBM administration. And this is the biggest na nag-condone kami ng 100%. Other condonation programs is 50% and I don't know. But hindi, para sa akin po, hindi po kasi, kung tutulong lang po tayo, lubos-lubusin na po natin. Si Sir po next. Yes. Sir, update po sa mga housing units sa Yolanda housing project. Ang Yolanda po, katulad po nung ginawa po naming event nung January, January, yung mga housing units po doon na i-turn over na po natin sa kanilang LGU. So, sila na po ang binibigyan natin ng karapatan or the responsibility na pumili ng mga beneficiaryo and para matirahan na po ang mga housing units doon. Sir, next. Wait lang ba? Sir, ang latest po dun sa housing project nyo para sa uniform at saka government employee. And second po, yung pasapo po, yung halimbawa nabili na sa isang beneficiaryo na yung hindi niya na kayang bayaran, ipapasapo. Legal po ba yun? Thank you. I-resale. Pwede ba i-resale daw? The first question, meron pa naman po kaming program for EFP and government employees. But hindi, ang pinapriority ko po ngayon kasi yung mga low-income families po natin. Pero what we did through the 4PH program in the PAG-EB, doon po namin pinapasa yung government employees housing program. Specifically, alam naman natin, kaya naman magbayad ng ating mga
kasama sa gobyerno. And with regards to the second question na hindi po allowed yan. Bali, we're very strict po. Gusto po namin qualified po yung mga beneficiaries. In fact, very strict po kami sa screening namin. Sabi ko nga po, may alpha list po kami. Alam po namin kung sino yung nabigyan na ng bahay. Yung mga nagmamagaling dyan na kukuha po ng unit, tapos ibebenta po nila, tapos babalik po sila sa amin para kuha yung unit. Hindi po namin sila bibigyan ng unit. Alpha list po kami kung sino na po yung nabigyan at hindi. Galing. Question. Si Sir. Yes. Okay. Two questions na lang to, sir. May mga plano ba para sa improvement ng relocation sites at resettlement programs? That's one. And last na question ko po. Tungkol sa future plans, ano ang magiging bagong direksyon o priority ng NHA sa susunod na 50 years po kung mag-renew ang charter? Yes. Ma'am, yung first question, hindi ko po masyado na. Yung sa, para sa improvement ng mga relocation sites at saka resettlement programs. Ang ginagawa po namin sa mga relocation sites, what we do are to support them. Ito nga po yung mga support na sinasabi namin, yung mga caravan, yung mga pagbigay ng bigas. But with regards po dun sa improvement, what we do kasi once we build these houses, turn over po namin siya sa local government unit. So, with coordination po with the LGU and our good congressman, na-improve po nila yung sites mainly by, ang housing sites naman po natin may naka-allocate na mga community facilities. May mga ready pong site para dun sa eskwelahan, para sa covered court, daycare center, palengke, TODA terminal. So, alam po ng ating mga LGU yan, and sila na po ang magpapatayo ng mga yun para sa kanilang mga constituents. Yung program po ng NHA for the next 50 years, pareho pa rin po. Gagawin pa rin po namin ang aming mga ongoing program. If I may share with you, marami po kasi backlog and pending ongoing construction ng mga aming mga housing programs. And a few of those programs are resettlement programs for ISFs living in danger areas. Ano yung ISF? Sorry. Informal sector families. Okay. Informal settler families. ISFs affected by the Supreme Court mandamus to clean up Manila Bay. These are families living along the tributaries of Manila Bay. ISFs affected by infrastructure projects. The Settlements Assistance Program for local government units. Meron rin po tayong pabahay para sa mga kapatid po nating indigenous people, former rebels, government employees, and of course, ang aming mga calamity housing projects. Sir, bakit may backlog Yung backlog nga po, sinasabi namin is for the 500,000 informal sector families. And of course, alam niyo naman po, every year po tayo may bagyo, may sakuna. So, nakakadagdag din po ito sa aming backlog. Next question kay Ma'am. Yes. Ulitin ko lang po, sir. Saan po pwede mag-follow up yung OFW na nag-apply? Sa Department of Human Settlements. And ano po, sir, yung mga bagong gusto mag-apply, saan po sila? Sa human settlement Doon lahat. Opo. For OFWs and the formal sector. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. May nagtanong dito, sa 50 years of NHA na marami kayong ginawa, may paborito kayong resettlement site na natutuwa kayo sa pag-tour ninyo sa inspection? Mayroon ba kayong lugar na natutuwa kayo na, uy, magandang community ito, showcase of NHA success? May ganyan kayo na? Of course, ang success story po ng NHA would be yung Northern Caloocan, the Camarin area.
NHA pala yan ah. Yes, yung buong site na yun, it was a project of the former First Lady Imelda Marcos. Gano'n kalaki? Malaki yun ha? Malaki po yun. Tapos yung San Jose del Monte po, alam nyo naman po ngayon, ang San Jose del Monte is a urban city na po. Yes. I think 89% na nananirahan doon are resettlement projects from the National Housing Authority. Wow. And dati po kasi walang gustong tumira doon eh. Pero ngayon yun na po ang pinag-aagawan. May MRT na yata yan. Yes, malapit na po mag-open yung MRT station. Wow. And marami na po commercial areas. And actually, babalik-balik po doon. Umikot po tayo sa community natin sa San Jose del Monte. Makikita po natin talagang it's the next big city outside of Metro Manila. Why? May bago pa kayang projects gagawin doon? Punong-puno na kasi, Wilson. Wala na. Medyo talagang maganda na talaga yung community natin doon. And another one is Naik, Cavite. Sa bandang south naman, karamihan ng we have almost more than 100,000 units in Naik, Cavite. And maganda na rin ang community doon, especially na nandun na rin yung bagong Naik to Bataan Bridge. One of the priority projects of this administration. Yes. And I was talking to the mayor of Naik. I think in 3 years or 5 years time, baka city na rin po sila. Wow. Component or highly urbanized city. Yes. Dahil maganda na po ang trade. Yes. May pakot. Yes, ang galing ha. So these are good success stories of NHA in the past 50 years. Anong binago sa charter ninyo compared to the old charter? May binago ba kayo? Siyempre, after 50 years, marami kayong natutunan na tama and mali. Anong bago sa bagong charter? What will be the new NHA? May bago ba kayong function? May bago bang powers bibigay sa inyo? Or may reforma ba kayo hiningi na binigay sa bagong charter? Of course, we thank our House of Representatives and the Senate for considering po yung mga may personal inputs po kung ano pong pwedeng magpalakas pa po ng charter ng National Housing Authority. I think one of the significant changes po is increasing the number of the Assistant General Manager of the National Housing Authority to 3. So, dahil po sa NHA po, ang appointed lang po is ako lang po at saka isang AGM. So dalawa lang po kami and sa lawak po ng trabaho, I think it will fit na madagdagan naman po ang Assistant General Manager. Another thing po is the creation of a office specifically for disaster and calamity. Para may office na pong tututok sa whenever may disaster, may sakuna, and para sa ating mga calamity victims. Galing ha? Sorry po, may bago lang po. Ay, may bago dumating. Net 25. Yes. May request yung bagong dating mamaya for you to summarize your good news mamaya. Yes. May dumating na TV network. Na traffic lang. May maraming good news ang NHA na ina-announce dito. Buti naman kasi puro bad news ang buong mundo. Pati sa mundo, tarif na yan. Oo. Bad news. Hindi pa nata-turn over ng new projects. Yung mga tapos na po, may mga unoccupied housing units po tayo na ongoing po, turnover po natin. Pero meron rin po kasing mga housing units na on the part of NHA po, na i-turnover na po natin sa LGU. So, yung LGU na po ang magpapatira kung sino po karapat-dapat na tumira doon sa mga housing units. Pero sa NHA pa rin sila magpapatira. Sir, yung tama po. Kabuuan na backlog sa bahay, based on issued data, 6.5 billion. So, ilan yung sa NHA dyan, yung sa ISM? 500,000. Still 500,000? And Yes. the problem is budget? Kulang sa budget? Not necessarily budget po. Kasi sa amin po, ang backlog po, may calamity victims din po. Hihiling pa ba kayo ng additional budget, sir? Para yun, makomplete yung target mo? Yeah, of course. Mas maraming budget, mas mabuti po.
Galing ha. May nagtanong dito pala sa Facebook Live, taga isang dyaryo. Sabi niya, sino ang founder ng National Housing Authority 50 years ago? So 1975 yan. Sino ang founder niya noon? I think that was under former First Lady Madam Imelda Marcos with the Ministry of Human Settlements. And ang first GM would be, I think, GM Tobias. Wow. Retired General yata. So will you be inviting the former First Lady to any of your projects this year? Kahit na nabasa ko sa 90 plus years old, meron ba kayong plano? Or hopefully we will extend the invitation. In fact, the former First Lady Imelda Marcos went to one of our housing sites in Cavite just this year. Wow. Padala niya picture sa... meron po ang picture, padadalan po namin kayo. Ipaki-share. Anong sabi niya nung pumunta siya? Saan lugar sa Cavite? Sa Naik po. In fact, she was very, very happy. Bakit siya pumunta? Anong that 50th anniversary niya? Nakiusap po siya sa akin kung pwede po makita kung ano pong klaseng pabahay ang ginagawa ko ngayon. Kasi talagang very concerned siya sa babahay, lalong na nung time niya, she was the one in charge. Di ba 94 na? Yes. Uno ko na nagbibiro eh. Nalit nga po, ito na siya, wala pa ako. Nauna pa. Wow. Anong month yan pumunta si former First Lady Imelda? Anong month yun? Pumunta si former First Lady sa NHA project. Padala niyo sa amin mga picture. Wow. 94 years old. Nag-inspect. Galing. Ay, may tanong. May tanong na si... Pakilakasan na ng boses niya. Sir, you mentioned po kanina about sa yung condo housing type ng units. What are your thoughts po on that? Would that be better po since considering nga na na-mention nyo kanina na paliit ng paliit yung lots na available for housing? Is it better na yung plano nyo na 5-story condominium NHA? Kasi like ito daw maghanap ng lots. In general in condo housing po. Yes. Is it better for you? And hindi po natin masabing better, hindi rin po it's a type of housing na po sa private, meron po tayong house and lot, meron din po tayong condo. Case to case po kung anong area po natin gusto. Pero admittedly po, challenge po sa National Housing Authority na ating mga kababayan na nakatira po sa ilalim ng tulay, sa gilid po ng river, sa Manila Bay. Nangilipat po sila sa low-rise building. Medyo naninibago po sila. Pero nakakapag-adapt naman po sila sa seamless transition. And yung mga beneficiary po natin sa Valenzuela, 3-story. Sa Malabon, 5-story. Sa Cavite, 5-story. Yung mga yan, nakaka-adapt naman po sila. Pero naninibago lang po sila sa first 2 months. Pero we help them adapt. And intindihan ko rin po yung dilemma nila. Kaya nga po, sa design pa lang, we see to it na hindi nila na-feel na kulob. Kasi yun ang number 1 na nila. So sa design kayo mag-improve? So sa design pa lang, we take that into consideration. Na kailangan talaga na matanggap nila yung bahay at pagkitira nila. Kasi it's also a challenge for us pag bumalik sila kung saan sila nanggaling. Ayaw po natin mangyari. Pwedeng follow-up pa siya. Sir, I just want to get your thoughts since GM kayo ng National Housing Authority with regards naman po ito with the condo oversupply in the country. So, nabalita po na like around 77% na yung unsold units in the country and pataas ng pataas po yung inventory nila on that. So, what are your thoughts po on that? And yun nga, sinasabi din na 8 years pa bago masold lahat ng mga condo units in the country. Ano po masasabi niyo bilang housing expert? As you can see, wala po nata tayong oversupply sa mass market and sa socialized housing.
The oversupply would be in the mid-market. Dun sa high-end market, wala rin tayo nakikita ang oversupply eh. So, hopefully, magkaroon po tayo ng price correction, and hopefully po, yung mga developers natin, private developers, I came from the private sector, so I understand, hopefully po, ibaba naman po yung presyo. And I think pag naibaba po yung presyo, and gawin na pong mas manipis yung profit, baka ano po yung supply and bumalik po yung consumer confidence. Kasi right now, I think we have a wait and see. The consumers are waiting when bababa. On the developer side naman, ayaw nila naman drastic na bumaba. Kasi it will hurt both camps. But I think over time, pag nakita talaga na there is a oversupply and bumaba naman yung and there's in the demand side naman, there's really need for housing units. Kasi marami po tayong backlog. Hopefully, it reaches to a point na magkasundo ang mga buyers and mga private developers natin. Ibaba lang po natin yan from yung mga studio units natin na ngayong 6 million. Kahit 3 million man lang, may profit pa naman yan eh. Pag ibaba yan, I think it will sell again very fast. So you think feasible naman po na maibaba yung presyo ng mga studio units natin in the country? Yes, I think it's still feasible. Just to, the private developers just to need to cut on their profit. And yung mass market, with the help of Pag-ibig and the help of the government, we can make our consumers able to buy through loans from Pag-ibig and other banking institutions. Thank you. Maganda yung tanong, maganda yung sagot. Sir, very nice. Nabanggit niyo po kanina na pinuntahan po ni First Lady Imelda Marcos. Yes, kailan yun? Project. Sir, tanong ko lang, kasi may mga pabahay po kasi na after nilang mapunta rin sa pabahay, iniiwan nila kasi kulang-kulang po yung mga pangangailangan ng tao. Si First Lady Imelda, alam po natin na talagang gusto niya ng pabahay kumpleto, may paaralan, ospital, palengke, may hanap buhay. So makakasiguro po pa tayo na ang pabahay ngayon sa Marcos Admin ay halos katulad po or mas pinaganda pa doon sa proyekto ni First Lady Imelda. Good question, ha? Kaya ba kayahin si Imelda? I do not agree na yung mga pabahay po natin is kulang-kulang. Hindi po sa atin, sir, sa iba. Yeah, whether may mga isolated case lang po, where inanakaw po na po, those are isolated. Ang nangyayari po sa pabahay natin, hindi po iniiwan ng beneficiaryo, binebenta po ng ating mga beneficiaryo. Kung pwede po ibenta ng 100, 200,000 sa marketplace yan, I don't think iiwan nila yan. Kaya hindi po naniniwala na substandard, hindi po maganda ang aking pabahay. With regards to your next question, under my admin po, meron po tayong build better and more housing. Coming from the private sector, sinusuguro po natin ng ating mga pabahay po sa government and public housing. Hindi na po pareho yung notion before na pag sinabing public housing, hindi po maganda yung quality. I make sure na yung designs po natin and yung kalidad po ng pabahay is same or at par with private developers. In fact po, if not better. If titingnan nyo po yung socialized housing ng private and public, I would proudly say mas maganda po ang gawa ng NHA. If pareho po ang unit na titingnan nyo, yung 800,000 po naming bahay at yung ganong klaseng bahay po sa private, mas maganda po yung sa amin. Mainly because mas malaki po yung open areas namin. Meron na po kaming overflow, school, community facilities, daycare. Hindi nyo po makikita sa mga private developments yan. Makikita nyo lang po yan sa mga 3 million, 5 million housing units. Pero for socialized housing, wala pong ganyan. Kaya talagang maganda po ang housing ng National Housing Authority. Yun nga lang, admittedly, sa mga provinces, pag pinupuntahan po, pag maganda na po ang housing unit, wala na po yung logo ng NHA. Nawawala? Nawawala po. Kasama pa sa project nyo to restore? Pati po, nagugulat po, project pala namin yan. Nawala na. Dapat sir ma-highlight para maano ng mga... Kasi po, bakit po ang project, NHA project. Maganda po ang project. Inaalis yung logo nyo. Thank you, sir.
Nice question. Thank you. May tanong din dito. May mga 2-3 nanonood na journalist sa Facebook Live na miss nila yung opening statement nyo. Pwede daw pakisummarize ulit yung 3 good news? Pwede kasi may... Sorry, may add pala. Yes, adya. Pag umiikot po ako, pag partner po ang project, NHA project yan. Pag maganda po ang project ni Mayor yan. Galing ha. May kwento pa siya. Follow up. Sir, ina-explain namin yan sa aming mga vlog, na iba yung project ng Mayor, project ng NHA. Kasi, for example, hindi na ako mag-mention ng lugar. Meron kasing mga project ng Mayor na hindi naman po, parang rent to own, kundi rent to rent lang po. So, yun po yung kaibahan ng project ng NHA sa project na ibang mga Mayor. Yes. Thank you. Ang next question naman, may 3 journalists sa Facebook Live. Sabi niya, pwede daw paki-request kay General Manager Joe Bentay ng National Housing Authority. Please paki-summarize yun ulit yung 3 good news for the 50th anniversary of NHA this year. In summary, the first one is the NHA Condonation Program, kung saan tinatanggal na po natin o inaalis natin ang penalty and interest po dun sa penalty, and 95% po of the interest in principal. So, ang babayaran naman po ng ating mga beneficiaryo, pag na-recompute po sila ng payment schedule, hindi naman po, monthly pa rin po naman ang bayad niyan. Yung principal na lang, and yung 5% of the total interest. And second, yung ating Kadiwa program, wherein we've partnered with the Department of Agriculture, kung saan binababa po natin sa ating mga housing sites na magkaroon po ng Kadiwa para maabili po sila ng gulay, karne, at other agricultural products. Third po, of course, ito po pinaka-importante, na ipag-partner po tayo sa Department of Agriculture and Food Terminal Incorporated para po ang NHA po ay makapagbenta po ng murang bigas sa halagang 33 pesos per kilo para sa ating mga housing beneficiaries and also sa ating mga ibang kababayan. Hindi na naman po natin nililimit sa housing beneficiaries. Of course, kung mayroon pong ibang mga low-income families na gusto po mag-avail, pwede po sila bumili from the National Housing Authority. Minimum po 3 kilong rice and a maximum po of 1 sack or 50 kilos per family. Pwede isang sako. Galing. Sir, may limit po ba ang NFA sa inyo? Kung hanggang doon lang yung... Isang sako daw. They've allocated an initial allocation. Pero yung initial allocation pa lang po, marami na po. Around 80,000 sacks po ang inallocate po sa atin ng ating Department of Agriculture Secretary. And ang gusto lang po natin matulungan ang ating gobyerno and ang DA para maibaba po itong bigas sa ating mga kababayan. Kasi po, I think one of the challenges po talaga ng bigas is mahirap po kasi i-transport yung isang sako ng 50 kilos mula sa NFA warehouse papuntang bahay. Yes. So, yun ang ginagawa natin. Tutulungan po natin. Total, ibababa na po namin sa NHA site namin. So, ilang hakbang na lang sa bahay na nila. Kayong mag-deliver dun sa community na? Tama po, ibababa po namin sa community. So, by that, mas mabilis po, aabot yung sako ng bigas sa bahay. Maraming good news. Ano pang mga iba pang bagong buong taon yan, Bula July ang anniversary nyo. So, isang taon ba itong celebration ninyo? Ang 50th anniversary, golden anniversary. Hindi po. Maybe a week or a month at most lang po. And kailangan na po namin magtrabaho pagkatapos. So 1 month lang itong mga special prices ng bigas, and kaya i-take advantage ng mga tao, no? Sir, yung murang bigas, yes. makakarating din po ba sa Metro Manila? Kasi
Opo. Yes. Sa mga... Sa 3 and 4. Yes. Ibababa rin po namin to sa mga housing sites namin ng Metro Manila. Marami naman po kaming old sites dito sa Metro Manila. Pero ang start po is Region 3 and 1. Yes. Ang Bliss, may nag-text dito, isa sa magandang project daw ninyo, Bliss sa tabi ng SM North EDSA. Sa inyo ba yan? Yes, tama po yan. And meron din po tayong area na-develop dyan malapit sa area niya. Sir, may question na ako kasi meron akong Yes. taga-Tondo po kasi ako. Meron po Yes. sa amin. Parang, totoo po ba na may gigibain mga bus? May higit ba yung Sa Bliss? Vitas Tondo po yan. Hindi po kami sir, sa ano kami, sa may, San Lazaro Hospital sir, may bus po dun eh. Hindi ko po sigurado. Hindi ko po alam kung under po sa akin. Okay. Hindi sir, kahit first ID email na po yan. Share ko lang. Sir, contact number na lang po. Pwede. Si ano? Ito. Si Sir, last na sir, sa 50th anniversary, thank you. invited ba na sir? Invited ba? Saan ang celebration daw ninyo? Inaayos pa po ng committee namin. Pero kasi ang pinauna ko po talaga itong tatlong programa kasi kailangan po bumaba nito sa ating matapos na. May appeal ba kayo to the media to help support your 50th anniversary and NHA? Anong appeal niyo to the media to help? Sa ating mga kapatid po sa media, humingi po kami ng tulong sa inyo na hopefully ma-disseminate po itong information na to para makapag-avail po ang ating mga NHA beneficiaries and of course thank you for this opportunity, Wilson, para ma-invoice out po ng NHA ang aming mga programa sa susunod pa para sa ating mga kababayan. Thank you. Do you have any how is the past 3 years for you? Nasa private sector kayo noon, very successful, magaling kayo. Now, 3 years in government, kamusta ang work ninyo under the Marcos administration? Kamusta working for the President? May nagtanong dito, dalawang journalist sa Facebook Live. How is it working for President Bongbong Marcos? How is he as a boss? Strict pa siya, inaalaw kanya mag-ano, and then how is life in the government? Kasi ang ating Pangulo po, pagkausap ko po siya talaga, ang interest lang po niya is sa tao. Importante po sa niya yung paano makatulong sa ating mga kababayan, at paano po, sa dami po naming groundbreaking, halos every month po, hinihingan niya ako kung saan pa po kami pwede mag-turnover, kung saan pa po yung mga housing projects namin, and natutuwa siya. In fact, pag nakita mo nyo naman sa mga events namin, sinasabi naman niya sa speech niya, na ang paborito niya talagang event na puntahan ay turnover ng mga housing projects namin. So, masayang-masaya po siya. And kailangan ko lang po magtrabaho at mag-turnover pa po ng maraming bahay. Dahil nakakatuwa po, kinakausap po talaga niya yung aming mga beneficiaryo. And napapakita namin yung buhay nila dati, kung saan nakatira sila sa ilalim ng tulay, sa kaping ilog, sa nanganganin, tapos ililipat po namin sa bahay. Talagang makita mo iba talaga yung kasiyahan ng pamilya at kasiyahan na po ating Pangulo na makatulong sa ating mga kababayan. Last question kasi wala na tayong may appointment sila. Ano ang last message niyo on the 50th anniversary of National Housing Authority? What are your hopes and dreams for NHA? Of course, the NHA being 50 years, marami na po tayong nagawa para sa ating mga kababayan Pilipino. But for the next 50 years, mas marami pa po tayong magagawa para sa ating mga kababayan. I am thankful na at this time, in fact, nung na-appoint ako, alam ng ating Pangulo na talagang 50 years na po ang NHA. And one of the things na niremind niya sa akin is to work on the charter and to work on how NHA will be, the path of NHA for the next 50 years.
So nandito po tayo. The next 3 years will be the first 3 years of the new National Housing Authority. So hopefully itong mga plano po namin and mga plano specifically galing po ang private sector. Marami po unang input na bagong innovation, bagong mga policy for housing. Hopefully po in the next 50 years po mag-carry on po yan. Dahil talagang ang magandang bahay po, makakatulong po sa ating kababayan. Pag umikot po ako, yung simpleng glass lang po, mailipat po, yung simpleng magkailaw lang po, maging maliwanag lang po yung bahay, maging hindi po mainit. Yun lang po, malaking tulong na po yun sa quality of life ng ating mga kababayan. Thank you very much once again to the very